Nakita mo iyan, Jepoy. Nakita mo kung gaano kabastos iyang anak mo. Galit na sigaw ni Nanay Teresa sa asawa niyang si Jepoy na kanina patahimik na nakikiramdam. Lalo namang nagpupuyo sa inis ang kalooban ni Elena. Ibang klase talaga itong mga magulang niya. Kung pwede nga lang mag-request na magpalit ng mga magulang, matagal niya nang ginawa eh. Elena! Bastos ka ah. Kung alam ko lang na magiging ganyan ang ugali mo noon pa, di sana ipinahid na lang kita sa kumot. Para wala na akong anak na kasing tigas ng ulo na kagaya mo. Galit namang usig sa kanya ng sarili niyang ama. Tay, wala po akong natandaan na binastos ko kayo. Sa katunayan nga po, lahat ng gusto niyo, sinunod ko. Naging alipin niyo ako sa mahabang panahon at wala po kayong naririnig na kahit na anong salita mula sa akin. Noong araw na pinalayas ako ni nanay dahil wala daw akong kwentang anak, hindi po ba't sinunod ko kayo? Ano pa po ba ang kulang? Bakit niyo po ito ginagawa sa akin? Siguro nga mas maigi na ginawa niyo na lang iyang sinabi niyo sa akin gayon lang para naman hindi ko na naranasan pa ang magkaroon ng walang kwentang mga magulang nangingilid ang luha sa mga matang sagot niya sa mga ito. Abat walag hiya ka talaga kang babae ka. Lumabas ka dyan. Lumabas ka dyan para makita mo iyang hinahanap mo, galit nitong sigaw sa kanya. Nasa labas ang mga ito ng gate samantalang nandito naman si Va sa loob. Mabuti na lang talaga at ganito ang naging setup. Hindi siya kayang abutin ng mga ito kaya naman safe siya sa pananakit ng mga ito kung nagkataon dahil kung hindi, baka hindi na naman mabilang na sampal ang nakuha niya sa mga ito dahil sumagot-sagot siya. Ganito naman palagi eh. Para sa mga ito, wala siyang karapatan na ipahayag ang nararamdaman niya. Noon pa man, hindi niya na maintindihan kung bakit napakainit ng ulo ng mga ito sa kanya. Wala naman siyang natatandaan na naging pasaway siyang anak sa mga ito eh. Naging mabait at masunurin siyang anak pero hindi niya maintindihan kung bakit sobrang init ng ulo ng mga ito sa kanya. Minsan nga, iniisip niya na lang na baka ampun siya eh. Kaya siguro palaging galit sa kanya dahil hindi siya kadugo ng mga ito. Nangako na siya sa sarili niya noon na hindi na siya iiyak pero heto na naman siya. Nag-umpisa na namang mamasa ang kanyang mga mata dahil sa luha. Ang akala niya talaga noon, patatahimikin na siya ng mga ito pero heto na naman. Nag-umpisa na namang manggulo at hindi niya alam kung hanggang kailan ito. Kung pumunta lang kayo dito para pagalitan ako, mabuti pang umalis na po kayo, seryoso niyang sambit. Wala sa sariling napahawak sa kanyang tiyan. Magkakaanak na siya at hindi na dapat pang inuubos niya ang kanyang panahon sa mga walang kwentang bagay. Lalo na sa mga ganitong klaseng senaryo. Hindi kami aalis hanggat hindi namin nakukuha ang gusto namin sa iyo, galit namang sabat ni Nanay Teresa. Seryoso ang mga matang tumitig siya dito. Ano po ba talaga ang kailangan niyo sa akin? Pera po ba? This time, magkano po, muli niyang tanong. Pasimple niyang pinahid ang luha sa kanyang mga mata dahil ayaw niyang magmukha siyang mahina sa harapan ng mga ito. Mas lalo lang kasi siyang aapihin ng mga ito kapag ganoon eh. Mabuti naman at naitanong mo ang tungkol sa bagay na iyan. Kung hindi lang talaga sa kapatid mong si Bettina, nung ka talagang pupunta kami dito. Ani naman ni tatay. Napatitig naman siya sa nanay niya na never niya man lang nakitaan na mahal siya nito. Palagi na lang kasing si Bettina ang mahalaga sa mga ito eh, and now na kailangan ng mga ito ng pera, siya na naman ang ginigipit ng mga ito. Kailangan mong magbigay ng pera para makalabas siya. Mabuti nga at ito lang ang gusto namin sa iyo eh. Pagkatapos mo kaming tiisin sa nakalipas na mga buwan, dapat lang naibigay mo sa amin ang gusto namin. Mataas pa rin ang tono ng boses ni nanay na wika nito sa kanya. Ni hindi man lang marunong magbaba ng pride sila nga itong mga kailangan sa kanya eh. Mula noon, hanggang ngayon, ang tingin sa kanya ng mga ito ay pera. Walang katapusang pera. Wala kaming ibang mahihingan ng tulong kundi ikaw lang. Ikaw itong nakakaangat sa buhay kaya dapat lang natulungan mo ang kapatid mong nahihirapan ngayon. Hindi naman pwedeng ikaw lang itong mag-enjoy sa swerte na meron ka ngayon, di ba? Kailangan mo din kaming bahagian lalo na at mukhang mayaman ang naging asawa mo. Muling wika ni nanay sa kanya. Mariin niya namang naipikit ang kanyang mga mata. Feeling niya, kaunting-kaunti na lang at maubos na ang kakarampot ng respeto niya para dito eh. Magkano? Magkano ang kailangan nyo para lubayan nyo na si Elena, mula sa kung saan narinig niya ang malakas pero seryosong boses ni Jake.
Naglalakad ito palapit sa kanila at nang makalapit, kaagad nitong iniyapos ang isa nitong braso sa kanyang baiwang. Jake, wag na. Kaya ko na sila. Isa pa, may pera naman akong pwedeng ibigay sa kanila eh. Mahina niyang bulong dito. Sinaktan ka ba nila? Bakit may bakas ng luha ang mga mata mo? Ano ang nangyari? Seryoso nitong tanong sa kanya, sabay haplos nito sa pisngi niya. Kaagad naman siyang umiling. Ayos lang ako, Jake. Naluha lang ako kanina pero hindi ako umiiyak. Seryoso niyang sagot dito. Abat mabuti naman at nandito ka na din lalaki. Pagkatapos mong buntisin ang anak ko, ganoon-ganoon lang. Bilang mga magulang niyang si Elena, hindi ka man lang dumalaw sa bahay namin para formal na hingin ang kamay niya at ngayon, makikita na lang namin na buntis ang anak namin. Anong klaseng lalaki ka? Sabat naman ni Tatay Jepoy. Hindi pa rin pala tapos ang mga ito. Pati si Jake, gusto din yatang pakitaan kung gaano kasama ang mga ugali ng mga ito eh. Minsan na tayong nagkita at siguro naman na-enjoy nyo ang perang ibinigay ko diba? Seryosong sagot naman ni Jake. Napansin niyang biglang namutla si Tatay Jepoy. Na para bang bigla itong may naalala. Minsan na tayong nagkita at nagbigay ka na. Pero saan lang ba makakarating ang 1,000,000 peso? Sa mga mayayaman na kagaya nyo, barya lang iyon sa inyo, pero sa mga mahihirap na kagaya namin, mabilis lang din maubos lalo na at ang kaisa-isang anak namin na inaasahan namin na tutulong sa amin kinuha mo. Inangkin mo kaya dapat lang na magbigay kayo ng pera sa amin ngayon, sagot naman ni Nanay Teresa na akala mo talaga may pinapatagong pera sa kanya eh. Siya na lang ang nahihiya kay Jake dahil sa mga pinagsasabi nito. TSA, okay, I will give you what you want. How much? Magkano ang kailangan nyo para tantanan nyo na si Elena? Seryosong tanong ni Jake sa mga ito. Napatitig naman siya kay Jake sabay iling. Hanggat maaari ayaw niyang madamay itong si Jake sa pagiging ganid ng mga magulang niya. Tiyak kasi siyang kapag magbigay itong si Jake ngayon, mamimihasa ang mga ito eh. Buntis si Elena at bawal siyang ma-stress. Ngayon po, magkano ang kailangan nyo para tantanan nyo na siya? Seryosong muling tanong ni Jake. Nagkatinginan naman ang nanay at tatay niya sabay ngiti. 5,000,000 lang naman. Isipin mo na lang na dowry mo sa amin iyon dahil inasawa mo ang anak namin. Okay, 5,000,000. Pwede ko kayong bigyan ng 5,000,000 pero may kondisyon ako. Seryosong wika ni Jake. Muli siyang umiling. Napahawak pa siya sa braso nito para pigilan ito. Malaking pera ang 5,000,000. Iyan ang gusto ko sa iyo bata. Galante ka naman pala eh. Mula ngayon, baka ikaw na ang magiging paborito naming manugang, nakangisi namang sabat ni Tatay Jepoy. Napangisi din si Jake. I am sorry pero hindi siguro mangyayari iyon. Minsan yon ang itinakwil si Elena so ibig sabihin, pinutol niyo na ang ugnayan niyo sa kanya. Now, gusto kong kapag tanggapin niyo ang 5,000,000 mula sa akin, pipirma kayo ng kontrata na nagsasaad na hindi niyo naguguluhin pa ang buhay ni Elena. Hindi na kayo magpapakita sa kanya at lalong-lalo na hindi na kayo gagawa ng mga bagay na masasaktan siya, seryosong wika ni Jake. Napansin niyang kaagad na namula si Tatay Jepoy sa galit. Si nanay naman ay malutong na napamura. Ano? Anong sabi mo? Gago ka alt. Hindi porket mahirap lang kami, ganituhin mo kami, galit na wika ni tatay. Lalaki, kahit na ano ang mangyari, anak namin si Elena at kung ano man ang mga hinihingi namin sa inyo ngayon, karapatan namin iyon bilang mga magulang niya. Bibigyan niyo kami ng pera dahil obligasyon niyo iyon sa amin. Bibigyan mo kami ng pera na walang kapalit na kondisyon, galit na bulyaw ni nanay. Nanlilisik ang mga mata nito, kaya wala sa sariling napahawak siya sa kanyang tiyan. Pati yata anak niya, na-stress sa naging topic nila ngayon eh. Heist, gusto niya nang tapusin pag-uusap na ito. Feeling niya, biglang sumakit ang ulo niya. Nay! Tay! Tama na! Akala ko ba hihingi kayo ng tulong para makalabas na ng hospital ang paborito niyong anak? Bakit parang kayo pa yata ang mas matapang ngayon, naiinis niyang wika. Pagkatapos niyang sabihin ang katagang iyon, hinarap niya ang 2 gwadya at galit na inutusan. Hindi ko sila kilala. Sa susunod, ayaw na ayaw ko silang makita malapit dito sa may gate. Naiinis niyang wika. Pagkatapos sabihin ang katagang iyon, mabilis niyang hinila si Jake paalis.
Galit namang nagsisigaw ang nanay niya habang tinatawag ang pangalan niya. Abat Elena! Bumalik ka dito. Hayop ka talagang babae ka. Wala kang utang na loob, galit nitong sigaw pero hindi niya na iyon pinanasin pa. Parang walang narinig na diretsyo na siyang naglakad papasok ng bahay. Ayos ay lang gise. Seryosong tanong sa kanya ni Jake. Pagkatapos ng medyo mainit-init na kumprontasyon nila kanina ng mga magulang niya, diretsyo siya dito sa loob ng living room at parang nahahapo na napaupo sa malambot na sofa. Feeling niya, naubos ang energy niya sa pakikipag-usap sa sarili niyang mga magulang. Nakakainis na kasi eh. Alam mo, hindi ko na talaga alam kung saan ako lulugar sa pamilya namin. Hindi nila ako gusto, itinaboy na nila ako, pero bakit na naman nila ako sinusundan, naghihimutok na tanong niya kay Jake. Para sa kanya, perfect na ang pagsasama nilang dalawa ni Jake. Wala nang problema pero heto na naman. Pumapel na naman ang mga kontrabida ng buhay niya at hindi niya na alam kung ano ang gagawin niya. Hayaan mo na. Huwag mo na silang isipin. Hindi ka pwedeng magpaka-stress sa mga nangyari kanina lalo na at buntis ka. Seryoso nitong wika sa kanya. Jake, kilala ko sila. Hindi nila ako lulubayan. Seryosong wika niya din dito. Hayaan mo na. Relax ka lang. Huwag mo na silang isipin. Ako na ang bahala tungkol sa problemang iyan. Last na nilang panggugulo sa iyo, sinisigurado ko sa iyo iyan, mahal. Nakangiti nitong wika. Pagkatapos sabihin ang katagang iyon, hinalikan siya nito sa noo para pakalmahin siya. Jake, marami ka nang naitulong sa akin. Masyado nang nakakahiya. Saka, pamilya ko sila and I think ako ang dapat na humarap sa kanila. Seryosong sagot niya dito. Well, pamilya mo nga sila pero asawa kita, Elena. Tungkulin ko na pangalagaan ka kaya huwag mo na silang isipin. Don't worry, hindi ko sila sasaktan. Hindi din ako gagawa ng mga bagay na makakasama sa kanila pero sa pagkakataon na ito, sisiguraduhin kong hindi ka na nila guguluhin pa. Ako ang bahala. Nakangiti nitong wika. Kunot noon naman niya itong tinitigan. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang gagawin mo? Ako ang bahala. Magtiwala ka lang sa akin at maaayos ko ito na ako lang, nakangiti nitong sagot sa kanya. Wala na siyang nagawa pa kundi ang nakangiting tumango na lang. Malaki ang tiwala niya dito kay Jake at alam niyang hindi siya nito bibiguhin. Isa pa, hindi niya na din kayang muling makiharap sa sarili niyang mga magulang. Feeling niya kasi, stress lang ang maging dulot noon sa kanya. Buntis siya at kailangan niyang pangalagaan ang sarili niya para sa batang nasa sinapupunan niya. Samantalang wala nang nagawa pa sila Teresa at Chepoy kundi ang nagingit-ngit na naglakad paalis. Ayaw na silang harapin ni Elena. Isa pa, puwersahan na silang itinaboy ng mga gwardya. Walang hiya talaga. Walang hiya, galit na wika ni Teresa. Hindi niya akalain na ang dating mabait niyang anak na si Elena ay bigla na lang nagbago ang pag-ugali. Noon kasi, isang singhal lang nila dito, kaagad na itong sumusunod pero ngayon. Iba na ngayon. Nagmamalaki na ito. Saan tayo ngayon kukuha ng pera pambayad ng hospital? Lintik naman kasi ang arman na iyon eh. Napaka walang kwenta. Basta na lang iniwan si Bettina pagkatapos makapag-abroad, wika naman ni Jepoy. Hindi niya pa nga maiwasan na mapalingon sa magandang bahay kung saan nakatira ngayon si Elena. Sa totoo lang, hindi nila akalain na siswertihin ang ganito ang itinuturing nilang walang kwentang anak. Halatang maganda na ang buhay ni Elena pero mas nanaig pa rin sa puso nila ang awa para kay Bettina. Noon pa man, pet na talaga nila si Bettina. Feeling kasi nilang mag-asawa, si Bettina lang ang makakapagpaahon sa kanila sa hirap pero nagkamali sila. Hindi ganoon ang nangyari dahil naging pabigat sa kanila si Bettina sa nakalipas na mga taon. Naghihimutok pa rin ang kalooban ng mag-asawa nang may bilang huminto na sasakyan sa tabi nila. Napahinto sila sa paghakbang at gulat na napatingin sa van na noon ay mailumabas ang tatlong lalaki. Mr. and M. Rec Arellano. Sumama kayo sa amin kung gusto niyong magkapera, seryosong wika ng isa sa mga ito. Ano? Teka lang sino kayo, kinakabahan namang tanong ni Jepoy. Nakakatakot ang panahon ngayon at mahirap magtiwala sa mga tao. Huwag kayong matakot sa amin. Tauhan kami ni Mr. De La Fuente at gusto niya kayong makausap, seryoso nitong sagot.
Nagkatinginan pa ang mag-asawa at sabay na napangiti. Pareho pa silang napaisip na hindi naman pala malas ang araw nila ngayon. Kusang humabol sa kanila ang swerte at sino ba naman sila para tangihan iyon, di ba? Ano po ang ibig sabihin nito? Nagtatakang tanong ng mag-asawang Jepoy at Teresa sa lalaking kaharap nila. Nandito pa rin sila sa loob ng van. Nasa parking area na sila ng hospital kung saan naka-confine si Bettina. Naguguluhan sila kung ano ba talaga ang kailangan na taong basta na lang nagpasakay sa kanila dito sa loob ng van, tapos dito lang din pala sa hospital ang bagsak nilang magpapamilya. Pinapabigay ng boss namin sa inyo. Seryosong sagot sa kanila ng lalaking mukha namang kagalang-galang pero hindi yata marunong ngumiti. Isa iyong itim na bag na kaagad namang tinanggap ni Teresa, at nang binuksan niya iyon, ganoon na lang ang pagkagulat niya nang tumampad sa mga mata niya ang limpak-limpak na salapi. Mga nakabandle iyon kaya naman alam niyang hindi basta-basta ang halaga na pera ang laman ng bag na ito. Diyos ko, ang daming pera, bulalas ni Jepoy samantalang si Jano naman tahimik lang. Nagulat din kasi talaga siya eh. Sino kaya ang nagbigay sa kanila ng ganito kalaking halaga? Sir, kakanino po galing ito? Saka, bakit niyo po ito binibigay sa amin? Nagtatakang tanong ni Teresa. Feeling niya, kakapusin siya sa kanyang paghinga. Sa tanang buhay niya ngayon lang siya nakakita ng ganito kalaking halaga. Galing sa boss namin. Kay Mr. De La Fuente. 5 milyon ang laman ng bag na iyan at tuluyan lang iyang mapapasa inyo kung pipirmahan nyo ang mga papeles na ito. Seryoso nitong wika, sabay abot sa kanya ng mga papeles. Kakaba-kaba namang kaagad na tinanggap iyon ni Teresa at binasa. Ano ang ibig sabihin ito? Paanong? Opo, ayon sa nakasaad sa kontrata kapalit ng pera, kakalimutan nyo na ang anak nyong si Ingres Elena Arellano de la Fuente. Bawal na kayong lumapit sa kanya at hindi nyo na siya pwedeng guluhin. Seryosong wika ng lalaki. Gulat na nagkatinginan ang mag-asawang si Jepoy at Teresa. Samantalang si Jano naman ay kaagad na nakaramdam ng pagtutol ng kalooban. Ano? Pero anak namin si Elena. Pagbabalik-balik ta rin man ang mundo, dugo at laman namin siya. Hindi pwede ang sinasabi mo. Ano ito, binibili na ng De La Fuente na iyan ang anak naming si Elena, seryosong wika naman ni Teresa. Masama ang naging pagtrato niya kay Elena sa mga nakalipas na taon pero hindi ibig sabihin noon na tuluyan na nilang tatalikuran ang anak nila. Hindi maari. May choice ba kayo? Kung hindi niyo pipirmahan ang kung anuman ang nakasaad sa papel na iyan, hindi namin maibibigay sa inyo ang 5 milyon at malabo na din na muli niyong makaharap si Elena. Lalo na at mas pinahigpitan ni Mr. De La Fuente ang pagbabantay sa asawa niya, seryosong wika ng isa sa mga lalaki. Hindi naman nakaimik ang mag-asawang Jepoy at Teresa. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin nila. Ang pagpirma sa nasabing papeles ay ang hudyat para tuluyan na nilang pinuputol ang ugnayan sa anak nilang si Elena, pero kung magmatigas naman sila sa pagpirma, ano na lang kaya ang ibabayad nila sa hospital para makalabas si Bettina? Jepoy, ano sa palagay mo? Seryosong tanong ni Teresa sa asawa niya. Ang mga ganitong usapin ay dapat talaga nilang pag-isipan. Pirmahan na natin yan. Ano pa ba ang dapat nating ipanghinayang? Noon pa man, parang hindi naman bilang sa pamilya natin si Elena, kaya ibigay na natin ang kalayaan na gusto niya, kapalit ng 5 milyon na iyan. Seryosong wika ni Jepoy. Kaagad nitong tinanggap ang ballpen na ibinibigay sa kanya ng isa sa mga lalaki at walang sabi-sabing pinirmahan ang naturang papeles. Pagkatapos pumirma ni Jepoy, si Teresa naman ang pumirma. Pareho silang nakakaramdam ng bigat ng kalooban pero kailangan na nilang tanggapin ang katotohanan na nalagasan na sila ng isa sa miyembro ng kanilang pamilya. Congratulations! Pwede niyo nang dalhin ang pera na iyan. Seryosong wika ng lalaki sa kanila, kaya naman wala nang nagawa pa ang mag-asawa, kasama ang anak nilang si Jano na kaagad na lumabas ng kotse. May bigat silang nararamdaman sa kanilang kalooban pero kailangan nilang panindigan ang naging desisyon nila. Kung ang tuluyang pagtakwil kay Elena ang nagawa nila, kapalit ng 5 milyon, sana mapatawad pa rin sila nito. Alam nilang hindi sila naging mabuting mga magulang kay Elena pero magsisisi man sila ngayon, huli na. Pumirma na sila at ipinagapalit na nila sa halagang 5 milyon ang sarili nilang laman at dugo. Time flies fast,
Pagkatapos ng kasal nilang dalawa ni Jake, sumunod naman ang paghahanda nila sa kanyang panganganak. Naging perpekto ang lahat sa kanya. Kagaya ng pangako sa kanya ni Jake, hindi na ulit nagpakita sa kanya ang kanyang mga magulang. Ikinasal silang dalawa ni Jake sa simbahan na kahit ang anino ng mga ito, hindi niya nakita. Huli niyang nakausap si Jano noong nagpapalam ito sa kanya. Nanghingi ng sorry sa kanya dahil sa pagsama nito sa mga magulang nila patungo dito sa bahay nila ni Jake at sinabi din nito sa kanya na huwag na itong padalahan ng pangsuporta sa pag-aaral. Ayos na daw lalo na at willing na daw sila nanay at tatay na suportahan ito sa pag-aaral nito. Nag-insist siya na magbibigay pa rin siya pero tinangihan iyon lahat ni Jano. Hanggang sa tuluyan niya na itong hindi makontak at nang minsan napuntahan niya ito sa school kung saan ito pumapasok. Napag-alaman niyang hindi na daw ito nag-aaral doon. Tinangka din niyang puntan ito sa bahay nila pero wala nang nakatira sa bahay nila. Kung nasaan ang mga magulang at mga kapatid niya, wala na siyang ideya. Siguro, tuluyan na siyang itinakwil ng mga ito. Masakit isipin pero kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na iyon. Na ang sarili niyang mga kadugo ay tuluyan na siyang tinalikuran. 7 taon ang mabilis na lumipas. Maaga siyang nagising dahil aasikasuhin niya pa ang mga isusuot ni Jake sa pagpasok nito sa opisina. Yes, sa loob ng 7 taon at pagkatapos niyang manganak sa panganay nilang anak ni Jake na pinangalanan nilang Gian na Ashley, ay naging full-time housewife siya. Lahat ng oras niya ay ibinigay niya sa anak niyang si Gianna, pati na din sa asawa niyang si Jake. Imagine, nag-umpisa ang lahat sa proposal ni Jake na maging temporary na asawa lang siya nito sa loob ng 3 taon pero ngayon, heto na sila. Mahigit 7 taon na silang nagsasama na masaya at walang problema. Unpredictable talaga ang lahat sa kanila. Hindi niya akalain na sa isang iglap, bigla na lang magbago ang buhay niya sa piling ni Jake. Mabilis siyang bumangon ng kama. Natutulog pa si Jake kaya naman dahan-dahan ang bawat kilos niya. Diretso muna siya ng banyo para maghilamos at mag-toothbrush. Basta niya na lang din ipinausod ang mahaba niyang buhok at pagkatapos noon, lumabas siya ng banyo at diretso siya sa walk-in closet para ilabas ang damit na isusuot ni Jake ngayong araw. Kabisado niya na ang lahat ng kasuotan ni Jake sa araw-araw. Personal niya ding inaasikaso ang lahat-lahat dahil gusto niyang maging perfect ang asawa niya lalo na kapag nasa opisina ito. Pagkatapos niyang asikasuhin ang damit na isusuot ni Jake, maayos niyang isinabit iyon sa spot na paboritong pagpalitan ni Jake ng damit. Pagkatapos noon, lumabas na din siya ng kwarto para tingnan kung nakahanda na ba ang dining table for breakfast. Naabutan niya si Manang na abala sa paglalagay ng mga pinggan sa table, kaya naman hindi niya mapigilan ang mapangiti. Mukhang ready na ang lahat kaya naman, muli siyang pumanhik paakyat. Diretso siya sa kwarto ng anak niyang si Gianna para gisingin. 8:00 ang pasok ni Gianna sa kindergarten at kailangan din nitong gumising ng maaga kagaya ng ama nito. Isa pa gusto niya din kasing sabay-sabay silang kumain ng breakfast magpapamilya. Baby, gising ka na. Gising na, marahan niyang yugyug kay Gianna. Mommy, I'm so sleepy pa. Wika ng anak niya sa kanya. Hindi niya mapigilan ang mapangiti. Ang malambing na boses ng anak niya ay sapat na para maging full-time mom siya dito. Baby, I know na super-duper sleepy ka pa pero hindi ka pwedeng hindi gumising now. Kailangan mong gumising dahil mag-school ka pa, nakangiti nitong wika. Dahan-dahan namang nagmulat ito ng mga mata at direktang tumitig sa kanya ang namumungay nitong mga mata. It's absent na lang ako mommy. I'm so sleepy pa kasi eh. Nakanguso nitong wika sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ang muling mapangiti at tinulungan na itong bumangon ng kama. Hindi pwedeng hindi ka papasok ngayon. Sige na, kailangan mo ng maligo. Nandyan na si Yaya sa banyo at inihahanda na ang pamapaligo mo. Nakangiti niyang wika dito. Sakto naman dahil mula sa loob ng banyo, lumabas si Yaya Gloria. Bitbit nito ang towel na gagamitin ni Gianna, kaya naman nakangiti niyang muling tinitigan ang anak niya. You take a bath na baby. Hihintayin ka namin ng daddy mo sa dining area. Nakangiti niyang wika dito. Pagkatapos noon, si Yaya naman ang hinarap niya. Yaya, ikaw na ang bahala kay Gianna ha, wika niya dito. Opo, ma'am. Nakangiting sagot nito sa kanya, kaya naman mabilis na siyang naglakad pabalik ng kwarto.
Naabutan niya si Jake na kakabangon lang ng higaan kaya naman nakangiti niya itong nilapitan. Ready na ang damit na iususot mo. Maligo ka na, nakangiting wika niya dito. Kaagad din naman itong nag-angat ng tingin at nakangiting tumitig sa kanya. Bakit ang aga mo na namang gumising? Hindi mo naman kailangan gumising ng maaga dahil may mag-aasikado naman kay Gianna. Isa pa, alam na din ng mga kasambahay ang gagawin nila. Seryoso nitong wika sa kanya. Said, wala lang. Gusto ko kasing pagsilbihan ko kayo kaya hayaan mo na. Wala na nga akong ibang ginagawa dito sa bahay kundi ang asikasuhin lang kayo eh. Nakangiting sagot niya dito. Tumango naman ito at mabilis nang bumaba ng kama at naglakad patungo sa banyo. Nakangiting nasundan niya na lang ito ng tingin. Mahal, baka late ako makauwi mamaya ha? May dadaluhan kasi akong dinner meeting kaya huwag mo na akong hintayin. Nakangiting paalam sa kanya ni Jake. Kagaya ng mga nakagawian, akbay siya nito habang naglalakad sila patungo sa sasakyan nito. Ganito kasi palagi ang naging routine nila tuwing umaga. Hinahatid niya si Jake dito sa labas ng bahay hanggang sa tuluyan itong makaalis para pumasok ng trabaho. Okay, pero mag-ingat ka ha. Pakidaan na din si Gianna sa school niya at ako na lang ang bahalang susundo sa kanya sa school mamayang uwian. Kung hindi lang masakit ang puson ko dahil sa monthly period, ako na sana ang maghahatid sa kanya sa school eh. Seryoso niyang wika dito. Totoo naman kasi, tuwing umaga, halos sabay lang silang umalis ni Jake ng bahay. Siya ang maghahatid kay Gianna sa school samantalang itong si Jake naman ay papasok ng opisina. Routine sa buhay niya na nakasanayan niya na. Kaya pala medyo mabigat ang pakiramdam niya kahapon pa dahil dadatnan na naman pala siya ng buwanan niyang dalaw. Heist, gusto pa sana nilang makabuo ni Jake ng isa pang anak pero malabo pa yata. Hindi pa binibigay sa kanila eh. Ayos lang. Kung masama talaga ang pakiramdam mo, tawagan mo na lang ako at ipapasundo ko siya kay Mang Timu. Seryoso nitong sagot sa kanya. Kaagad naman siyang umiling. Huwag na. Ako na ang bahala kay Gianna mamayang uwian. Sige na, umalis na kayo. Ingat, nakangiti niyang wika dito. Mabilis ang halik sa labi ang namagitan sa pagitan nilang dalawa at si Gianna naman ang hinarap niya na noon ay tahimik lang na nakatayo sa tabi nila samantalang si Yaya Gloria naman nasa likuran nito. Bitbit nito ang school bag ni Gianna. Mommy, bukas family day namin. Dapat nandoon ka at si Daddy ha, wika nito. Napasuyap muna siya kay Jake bago tumango. Sure syempre naman, present kami sa mga ganyang okasyon. Hindi ba Jake, nakangiti niyang sagot dito. Napansin niyang alanganin namang tumango si Jake kaya naman hindi niya maiwasan na magtaka. Sure sige na baby, sakay na kayo ni Yaya sa kotse. Aalis na tayo. Sagot naman ni Jake kaya naman kaagad nang tumalima si Jan kasama ng yaya nito. Nang tuluyan nang nakaalis ang kanyang mag-ama, nagpasya na muna siyang tumambay ng garden. Ayaw niyang ihiga itong nararamdaman niya dahil feeling niya mas lalo siyang nanghihina. Nasa ganoon siyang sitwasyon ng isang hindi inaasahang bisita ang biglang dumating. Walang iba kundi ang biyanan niyang si Mommy Trixie. Mom! Napadalaw po kayo, nakangiting salubong niya dito. Kahit na masama ang pakiramdam niya, pinilit niya pa rin ang umiti sa harapan nito. Elena, iha nakalimutan mo na ba? Ngayong araw ang schedule natin sa isang beauty clinic para magpa-makeover. Sagot din naman kaagad nito sa kanya. Saglit siyang nag-isip at hilaw na napangiti. Nga pala ilang beses na siyang niyaya nitong si Mommy Trixie na sumama dito sa suki nitong salon pero palagi niyang tinatangihan. Ang dahilan niya, palagi siyang busy sa mag-ama niya. Iha, hindi na tayo bumabata. Hindi porket may asawa at anak na tayo, pababayaan na natin ang sarili natin. Look at yourself, I know na maganda ka, walang duda doon pero hindi mo dapat pabayaan ang sarili mo. Kailangan mo ding mag-ayos paminsan-minsan. Pamper yourself din iha kung may time. Seryoso nitong wika. Wala sa sariling napahawak siya sa sarili niyang mukha. Sa nakalipas na 5 taon, aminado siya sa kanyang sarili na medyo napapabayaan niya na ang sarili niya. Hindi na siya nakakapag-ayos at nadagdagan na din ang timbang niya. Kung gaano siya ka-sexy 7 years ago, siyang pagiging dambuhalan niya yata ngayon. Paano? Ba naman kasi, wala na siyang ibang ginawa sa buhay niya, kundi ang asikasuhin ang kanyang mag-ama.
Bigla na lang din siyang nawalan ng ganang mag-ayos sa sarili niya. Paano ba naman kasi, iisa lang naman ang gusto niyang gawin ngayon eh. Iyon ay ang asikasuhin ang kanyang mag-ama. Mom, naiintindihan ko po iyon at gustuhin ko mang sumama sa inyo ngayon, baka hindi ko po kayanin. First day ng menstruation ko ngayon tapos susunduin ko mamaya sa school si Jana. Nahihiyan niyang wika dito. Napansin niya naman ang mahinang pagbuntong hininga ng biyanan niya. Pilit itong umiti sa kanya, kasabay ng paghawak nito sa dalawa niyang kamay. Iha, masaya akong nakikita na naalagaan mo ng maayos ang mag-ama mo, kaya lang, huwag mo din sanang kalimutan ang sarili mo ha. Huwag mong ibigay ang 100% mo. Magtira ka din sa sarili mo, iha. Masyado pang mahaba ang lalakbay ng buhay mag-asawa niyong dalawa ni Jake, at ayaw kong dumating ang panahon na makikita kong may pagsisisihan ka. Seryoso nitong wika. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng biyanan niya. I will, Mom. Promise po, once na magkaroon po ako ng free time, ako po talaga ang unang mag-aaya sa inyo para pumunta ng mga beauty clinic. Nakangiting sagot niya dito. Alanganin naman itong umiti sa kanya na para bang hindi ito kumbinsido sa sinasabi niya ngayon. Sa bagay, ilang beses na ba siyang nangako dito kay Mommy na sasama siya sa pagbisita sa mga beauty clinic pero hindi nangyari. Kasi nga nagiging abala na nga siya sa mag-ama niya. Pagkatapos niyang makausap si Mommy Trixie, nagpahinga lang siya saglit bago siya humarap sa kanyang laptop. Isa pa sa pinagkakaabalahan niya nitong mga nakaraang taon ay ang pagsusulat ng nobela sa mga online platform. Naging nobelista siya. Nagsusulat siya ng romance stories at kahit papaano, kumikita siya doon. As a housewife at nahilig siya sa pagbabasa ng mga e-books, nag-try lang siyang mag-submit ng NT niya noon for writing romance story and nakapasa naman. Mula noon, ito na ang isa sa mga pinagkakaabalahan niya. Naging libangan niya ito at the same time, kumikita siya. Pampalipas oras lang naman dahil hindi nakakaapekto iyon sa pagiging full-time housewife at full-time mom niya. Hindi din naman kasi masasabing trabaho ito lalo na at ginagawa niya lang kapag may free time siya at nasa mood siya sa pagsusulat. Hindi niya ito nababangit kay Jake lalo na at baka pagbawalan siya nito. Para sa kanya, hindi nga kasi ito isang trabaho although, kumikita naman ang mga books na isinusulat niya. Ang kinikita niya sa pagsusulat ay diretso sa isang account na itinatago niya din kay Jake. Nasa isang online bank account lang iyon at hindi nababawasan, lalo na at provided naman ni Jake lahat ng mga pangangailangan niya. Pero wala din naman siyang balak na isekreto habang buhay kay Jake ang career niyang ito. Soon, sasabihin niya din isusurpresa niya ang asawa niya para naman malaman din ito na may talent din naman siya pala para kumita ng salapi. Nagbabad lang siya sa harap ng laptop ng halos 2 oras. Pagkatapos noon, nagpasya na siyang mag-ayos para sunduin si Jana sa school. Mabuti na lang talaga at naging maayos na ang pakiramdam niya, kung hindi wala talaga siyang choice, kundi ang mag-utos sa driver ni Jake na ito na lang muna and sumundo kay Jana sa school. Mabilis lang naman siyang nakarating ng school. Sa mismong spot kung saan niya palaging pinipick up si Jana, naabutan niyang nag-aabang na ito sa kanya, kasama ang yaya nitong si Yaya Gloria. May mga kasama itong mga batang kagaya din ni Jana, hinihintay ang magpipick up sa mga ito. Baby, nakangiting tawag niya dito. Maayos niyang inihinto ang sasakyan at hindi na siya nag-abala pang patayin ang makina nito. Mabilis na siyang bumaba. Jana, she's your driver. Astig babae ang driver mo, narinig niya pang wika ng batang katabi ni Jana, pero hindi niya napinansin pa iyon. Direkta siyang naglakad palapit kay Jana at hinalikan sa pisngi. Mommy, ana ba iyan? Nakakahiya sa mga friends at classmates ko. Narinig niya pang rekalmo nito. Pinaunasan pa nito ang pisngi na hinalikan niya at pasimpleng umirap sa gawin niya. Hindi niya naman maiwasan na magtaka. Bilang ina, nasasaktan siya sa iginagawa ng anak niya pero baka naman mainit lang ang ulo. May mga pagkakataon talaga na nagmamaldita itong anak niya Hindi sa lahat ng oras, sweet ito. Mommy mo siya Gianna. Say, hindi mo siya kamukha, narinig niya namang wika ng atribidang bata. Kung hindi siya nagkakamali kasing edad lang ito ni Gianna. Kaya lang, mukhang hindi napakalaki ng maayos ng mga magulang dahil sa pagiging atribida at masamang ugali. Jitsedi, let's go na nga, narinig niyang wika ni Gianna. Diretso itong naglakad patungo sa kotse at walang sabi-sabing sumakay.
Nagtatanong ang mga matang napatitig siya kay Yaya Gloria. Yaya, ano ang problema ni Jana? Bakit parang mainit yata ang ulo? Nagtataka niyang tanong dito. Ma'am, iyon nga po ang nakakapagtaka. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Good mood naman siya kanina eh. Ani naman ni Yaya Gloria. Hindi niya naman mapigilan ang mapailing. Pakatapos noon, sininyasan niya na si Yaya na isakay na ang mga gamit ni Jana sa kotse at nang makaalis na sila. Mukhang masama ang templa ng anak niya at kailangan niya pang amuin. Sa muling pagpwesto niya sa harap ng manibela ng kanyang sasakyan, hindi niya mapigilan ang lingungin niya si Jana. Nakasimangot ito habang nakatitig sa labas ng bintana ng sasakyan. Baby, ano ang nangyayari? Bakit parang mainit ang ulo mo? Malambing niyang tanong dito. Napukaw niya naman ang atensyon nito at napatingin ito sa kanya. Mommy, bakit yung mga mommy ng classmates ko magaganda? Sexy sila tapos maganda ang mga damit nila sa tuwing sinusundo sila. Samantalang ikaw naka-duster lang tapos make-up, nakataas ang kilay na tanong nito sa kanya. Hindi niya naman maiwasan ang magtaka. Ito ang kauna-unahang beses na naging conscious si Jana sa looks ng ibang tao. Ito din ang kauna-unahang pagkakataon na sinabihan siya tungkol sa kanyang postura. Baby, bakit mo naman naitanong ang tungkol sa bagay na iyan? Of course, kaya ganito ang suot ko dahil nasa bahay lang naman ako palagi. Awkward naman kung mag-aayos pa ako, gayong tayo-tayo lang naman ang palaging nagkikita. Nakangiti niyang sagot dito. Napansin niyang mas lalo itong napasimangot. I want daddy. Mom, gusto kong dumaan sa office ni Dad, seryoso nitong wika. Hindi niya naman maiwasan na mas lalong magtaka. Saka, hangat maaari, wala din siyang balak na dumaan sa office ni Jake. Kagaya ng sinabi nitong si Jana, hindi siya nakapag-ayos. Nakaduster lang siya at nakapusod ang mahaba niyang buhok. Isa pa, hindi pa siya naliligo at tanging paghilamos lang kaninang umaga ang napagdaanan ng mukha niya, kaya feeling niya, super haggard niya ngayong umaga. Hindi ba pwedeng wait mo na lang ang daddy sa bahay mamaya? Gianna, baby busy din ang daddy mo sa office niya at baka makaistorbo tayo sa kanya, nakangiti niyang wika dito. But mommy, I want daddy. Gusto kong makita ang daddy, halata ang pagkayamot nitong bigkas kaya naman wala na siyang nagawa pa kundi ang pabigyan ito. Bahala na nga. Kaysa naman magtantrums itong anak niya, mabuti pang ibigay ang gusto.